Kabanata 5. So let's proceed. Nakangiting wika ng doktorang magsasagawa ng artificial insemination kay Janil. Ready ka na ba, iha? Oho. Pero humigpit ang hawak niya sa kamay ni Mitchell. Good. Halika na sa loob ba? Excuse us, Mr. Braganza. Sige ho. Nang tumayo na si Janelle, ay napilitan silang bumitaw sa kamay ng isa't isa. Mitchell, malamlam ang mga matang tinapunan niya nang huling sulyap ang binata. It's okay, narito lang ako. Nakangiting wika ni Mitchell. Halika na, iha, muling yaya ng doktora na nasa loob na. Oho. Nang lumapat na sa pasara ang pintong pinasukan ni Janelle, ay napabuntong hininga na lang si Mitchell. Janelle, may mali man sa ginawa natin. Pero mas hindi ko mapapayagan na magkaanak ka mula sa isang taong hindi natin kilala. Kaya anuman ang magiging komplikasyon ng bagay na ito, bahala na sa loob-loob ng binata. Samantala, sa loob ng klinika, unti-unti nang tinatangay sa kawalan ang inaantok ng diwa ni Janelle. Kaya sa pampatulog na isinaksak sa kanya, maya-maya pa, wala na talaga siyang namalayan sa paligid. Kung gaano katagal siyang nakatulog. Nang magising siya ay ang nakangiting mukha na ni Mitchell ang namumulatan niya. Okay ka lang? May pag-aalalang tanong nito nang nahawakan ng kamay niya. Okay lang. Anong nangyari? Tapos na raw, sabi ni doktora. Basta mula sa araw na ito, maghihintay na lang tayo ng ilang linggo at mararamdaman mo na ang pagbabago sa sarili mo. Talaga? Wala sa loob na nakapakapa si Janice sa impis ng puson. Oo, basta palagi ka raw mag-iingat sa kilos mo at lagi ka lang nakahiga. Ganun? Kailangan palang magbakasyon muna ako sa trabaho. Hindi naman daw. Pero kung gusto mo, okay lang. Maya-maya ay uuwi na tayo. Pahinga ka lang. Oo, sandali. Kukuha kita ng maiinom. Akmang tatayo na ang binata. Mitch, ha? Salamat ha. Ikaw lang talaga ang savior ko kahit noon pa. Kaibigan talaga kita. Ngumiti lang si Mitchell sa katuluyan nang tumalikod at lumabas. Napangiti namang muli. Pumikit si Janelle habang hinahaplos ang puson. Baby, alam kong nagsisimula ka ng mabuo sa loob ng katawan ko. And I'm glad na si Mitchell pa rin ang magiging papa mo. He's a good man, matalino na, ay mabuti pang tao. At sa itsura naman, siguradong maganda ang magiging anak niya. Kaya palagi ka na sa loob ng tiyan ko ha. At hindi ka man kaligayahang nadarama ng kanyang puso sa isiping magkakaanak na siya. Tila lununurin siya sa kanyang puso. It's positive. 6 weeks ka ng buntis. Oh God, Mitch! Nangingilid ang luhang napalinghap si Janelle sa katabing binata nang marinig niya ang sinabi ng doktor. Narinig mo ba iyon? Magkakababy na ako. Humigpit ang pisil niya sa palad nito. Yeah, but don't get too excited. Ikaw pa rin, baka kung mapano yan, natatawang wika ng binata. Tama si Mitchell, Janelle. Huwag ka masyadong excited at baka kung mapaano ang baby. Anyway, bibigyan kita ng mga gamot at vitamins na iinumin mo ha. Every week ay kailangan mo ring mag-check up hanggang mag-4 months na ang baby. At siguradong malakas na ang kapit niya. Sige ho, pero hindi pa rin talaga matapos ang nadaramang excitement ng puso niya. Hanggang mapauwi na sila ay hindi pa rin mawala ang ngiti sa mga labi ni Janelle. Sasamahan mo muna ako sa department store, Mitch, yaya niya sa kaibigan. Ha? Ano naman ang gagawin mo sa department store? Hindi ba't sabi ng doktora ay kailangan mo magpahinga para sandali lang naman may bibilin lang ako. Janelle, please, sige ka, kapag sumama ang loob ko, papangit ang baby. Nanakot ka pa. Sige na nga. Naiiling, nakinabig na lang ni Mitchell ang manobela patungo sa mall na naraan nila. Sa loob ng department store na pinasok nila,
Dumiretso si Janine sa infant section. Anong bibilhin mo rito? Takang tanong ni Mitchell sa kanya. Ano pa? Di mamimili ng gamit ng baby. Ano? Jan, ano ka ba? Wala pang 2 buwan ng baby sa tiyan mo. Pinamimili mo na agad? Ano ka ba? Konti lang naman ang bibilin ko ano? Iyon lang ng maliliit na dress para bubordahan ko ng name. Halika na nga, huwag ka nang kumontra. Wala nang nagawa si Mitchell kundi samahan na lang ang dalaga at maging tagabitbit na lang ng kanyang pinamili. At kukonting bibilhin daw, ni Janelle ay hindi naman talaga konti. 6 na shopping bag iyon at isang stroller at crib para sa baby. Ano ba to? Bakit ang dami? Reklamo ni Mitchell habang isinasakay sa likod ng kotse nito ang mga pinamili nila. Huwag ka nang magreklamo, para sa anak natin yan ano? Alam ko, pero sabi mo konti lang eh. Ang dami nito ah. Konti lang talaga yan kapag malapit na akong manganak, mamimili na lang ulit tayo. Ano? Ang OA naman ng react mo. Halika na nga at nagugutom na ako. Minsan pa ay walang nagawa si Mitchell kundi sundin ang gusto niya. Tila naman wala pa rin sa sarili si Janelle dahil sa sobrang kaligayahan. Yung isang kwarto sa kondo ko, ipaparenovate ko na para may nursery room. Ano sa palagay mo ang magandang kulay ng wallpaper? Para kung lalaki o babae man ang baby ay okay lang. Excited na tanong niya habang nagbabiyahe na sila pa uwi. Ano ka ba? Hintayin mo na lang muna ang resulta ng ultrasound kapag 6 months na ang baby, bago mo pa ipaayos ang nursery room. Natatawang wika ni Mitchell na sa totoo lang gusto na ring mahawa sa katuwaan niya. Ay ayoko ngang magahol, yun nga lang mga aso at pusa ko, ipapauwi ko na muna kana mama at papa sa San Dionisio. Ang alam ko, bawal sa baby ang makasinghot ng balahibo ng hayop, hindi ba? Yeah. Pero kawawa naman sila kung malalayo sa'yo. Hindi bali na aalagaan naman sila roon ni mama. Isa pa, mahihirapan akong mag-alaga ng baby kapag may alaga pa akong aso at pusa. Saka ko na lang sila kukunin kapag hindi na ako sa kondo matitira. Yun bang may maluwag na looban na silang pwedeng paglaruan at hindi sa loob ng bahay? Ikaw ha, dati ay mahal na mahal mo ang mga pusa at aso mo. Ngayon ay pweram na silang sa buhay mo. Hindi naman sa ganon, kaya lang syempre ay mas priority ko ang baby. Sa bagay, sige na nga, wala na akong sinabi. Basta ako, kapag lumabas na ang baby, madalas ko siyang dadalawin. Lagi ko siyang ipapasyal sa mall at sa mga playground. Napangiti na lang si Janelle. Kahit na hindi nagsasalita si Mitchell, nababasa rin niya sa kislap ng mga mata nito ang pananabik at katuwaan sa magiging baby nila.